Age doesn't matter ang pagkakanap ng forever dito sa Step in the Name of Love! At ngayon nga, kasama na natin ang mag-bestie. Actually, nakapwesto na si Sarah at Delia. Hello! Agad kala ko tawag ng tanghali. Iniwan ka namin tulalaron, Brad, eh. Kaya inaantay ko sa monitor, ba't walang kumakanta? Nakaupo pa ako doon. Sabi ko, ibang segment pala for today's video. Hello, Mother! Hello po! Kamusta ang biyahe? Nag-ordinary bus ka ba ngayon? Ay, lalamig siya. Grabe yung kanyang pabelo. Quezon Si City Mother lang. Delia. Taga saan po kayo? Project 8 po. Project 8. Hello, Nanay Sarah! Grabe naman ang outfitan ni Nanay Sarah. Mukhang kumota sa insurance na ibinibenta. Ay, pamalakasan, ha? May paperlas High pa. profile. Sosyalin. Nakaka-LL. Anong LL? Nakakaluwag-luwag. Yes. Animal print na glitterati with pearls, di ba? So ano pong pinagkakabalahan niyo, Mother Sarah? I'm now presently engaged Yung in a food organic company Ano po? as independent distributor sa food organic company. Distributor. Nagnenegosyo pa. Ilang taon na po kayo? 71. 71 at active pa po sa negosyo. Wow. Ano, actually, it's more on parang advocacy. So I have my own group. Okay po. Taray. Maganda. Active pa si Mother. Nag-iisip pa. Yes. Di ba gumagalaw? Nag-iisip. 71 years old, ha? Kaya malakas pa si Mother. Correct. Parang si Nanay Delia malakas Yes. pa. Tignan mo naman, pag ginanon niya yan, kukuha na ng ano yan, ng basket. Diba? Parang sa Little House on the Prairie, ganon. Kilalanin na natin ang mga akit at bababa para sa ating matchmate, Hakbangers. Pasok. Hey! Batang-bata to si Number One. Iba ang mga steps natin, ha? Hey! Get Sayaw mo, tatay, ha? Yung sayaw ni Tatay Manny, parang sinisinok na. Narito na ang ating mga newly elected officials ng Rotary. Kaya magpakilala lang kayo sa Madlang People. Mauna ka na number 1. What's up, Madlang People? Ako po si Boy, 69 years old, dati pong OFW at dati pong Customer Service Manager ng isang airline sa ating pong paliparan. Wow! Some kind of a big time. Yes, 10 kayong bansa nagtatrabaho dati. Tatay Boy. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ano na pong ganap nyo ngayon? Kung retired na kayo, ano pong pinagkakabalahan nyo? Pamilya na lang po. Okay. Ang ano mga hobbies ninyo? Paano kayo nagpapalipas ng oras? Sa gabi po, drinking time, sometimes biking. Drinking time? Sa mga... Ano pong ibig sabihin nyo ng drinking time? We have 2 plans po kasi. Pag plan A, biking muna. Biking, Pagkatapos ng plan A, plan B na, inuman na. madalas po yung plan A, plan B nyo. Madalas po yan. Madalas po. Ano po kadalas sa isang linggo? 3 times, 4 times. What? 4 times? Wow. 69 kayo, si Nanay Sarah 71. Okay ka ba sa medyo matanda ng 2 years? Basta't match lang po kami. Age doesn't matter. Age doesn't matter. Posporo daw sila. Basta, okay, mukha naman kayong posporo, sir. Mali lang kayo. Ako palit na po. Cute. Oo, pero si Nanay Sarah, syempre, iniisip ni Nanay Sarah, okay ba sa kanya yung laging umiinom? Oo, eh. Kasi regular daw eh. Diba? 4 times a week. Pero binabawi naman sa biking. Natatanggal ng mga exercise toxins. naman. Diba? May Oo. exercise naman. Okay. Ilang years ng single? 14 years. Okay. Ano yung non-negotiable para sa relasyon para sa inyo? Yung hindi pwedeng mangyari, hindi ka papayag. Na ugali nung babae, dapat hindi siya ganito, yung ganon. Most probably, nakikialam siya sa buhay ng ibang tao. Ayaw niya yun. Pag naramdamang pakialamera, ayaw mo na. Kahit mabait siyang kasama sa bahay, malambing siya sa kama, ayaw mo pagpakialamera. Pero pag pakialamera ka, it connotes hindi na maganda ugali mo. Ganun yun, Christy. Anyway. Hindi, yung kapitbahay kasi namin, si Christy, bumili ng yelo. Pinakikialaman yung tinda namin. Sabi ko, tinda namin, ba't ka nakikialam? Kung ayaw mo, di wag kang bumili. Kung gusto mo bibili ka, hindi pakikialam. Paano namin bibenta yung yelo namin? Tama. Ganun yung Christy. Basta ayaw ni Mang Boy ng pakialamera. Yes, para di sa ba? kanya, hindi Oo. negotiable yun. Wak. Anyway. Oo.
So, pakilalanin natin yung pangalawa nating hakbang. Kayo po, Sige po, number sir. 2. Magpakilala po kayo sa Madlang People. What's up, Madlang What's people? What's up po tayo? What's up? Ako po si Bobby, 67 years old, former receiving and purchasing clerk from Barangay Commonwealth, Quezon City. Yo! Quezon City. Bumubelo lang pala dyan. Pataas pala yung... Bobby. O, former ulit, former. So, ano ngayon ang pinagkakaabalahan ni Sir? Sa ngayon po, wala na akong trabaho. Sa bahay lang. At meron akong kasamang batang anak ko na 9 years old. Oh, may 9 Grade years old 4. kayo. Okay, yun po, inaalagaan nyo. Pero si Tatay Boy kasi nagbabike tapos shot sa gabi. Kayo po, ano pinagkakabalan nyo? pinagkakabalahan? May May shot din po ba? meron din pag Sabado. Sabado. Pag Sabado lang. Sabado shot. night. Kasi walang pasok yung bata. Tama. Okay. Exercise, meron po kayo. Meron din. Ano pong ginagawa? Walking. Walking. O, tsaka pagkahampas ng yelo sa dingding, nakaka-exercise din Ayun, yan. meron sa yun eh. Oo. Pamahasin. Paghahalo ng chaser, nakaka-exercise. Pagkatagay, di ba? Correct. Yung tagay Nakakaya kasi bukod sa na-exercise ang braso mo, nade-develop na ng iyong coordination. Tama. Diba? At balance. Memory and coordination. Alam. It is very important to be able to still develop your memory and coordination Yes. at the age of 67. Yes. Because Kung pakaliwa ka. sometimes at that age, memory and coordination, sometimes it diminishes. Yung Saka alam niya balance. na yung mga tumagay. Alam niya na, nakatagay. Yes, na. dapat natatandaan mo kung kunino mo napaikot yon, di ba? Kasi minsan may dumodoble o minsan may nalalampasan na nagiging sanhi ng pagkakasamaan ng loob. Yes, away yan. Yes. Pag nagpasan mo, Away. dumoble. Exercise. Yes. Tsaka yung Pag nakainom ka na, di ba? Yes. Balance yan. Balance. Mas naman paatras eh. Exercise. Tsaka Oo, at saka minsan ang alak talaga, tinuturoan ko kumanta, tinuturoan ka mag-vocalize. Bakit? Paano? Oo, minsan nakaka-vocalize yun. At siya lalamunan yan. ano? Oo, natututo ka magmahal ng mga ibon, ng mga uwak. Uwak. Masakit sa lalamunan. Malakas ba kayo Yeah, uminom, pa. tatay? Tatay o Bobby, malakas ba? Minom? Sa ngayon, medyo nabawasan ng konti. Pero yung paglalakad nyo, malakas pa rin ba kayo maglakad? Oo, parang ikaw. Wow! Idol ka talaga! Ikaw talaga ang idol! Siyempre, idol na mga 67 yan. Ayan ang mga market ko. Yung mga tropa ko yan. Oh, di ba, sa pormahan pa lang, tignan mo, Nax naman dyan. Bakit hindi nyo ginamit ganitong naman formahan? yan. Oh, yes. Yan! Oh, yes naman. Mukhang kata-turnover lang ng City Hall. Nabigay na sa Habang akin. sumasayaw. Nabigay na sa Mukhang akin. kata-turnover lang ng City Hall. Tapos may nakitang vault sa loob ng opisina. Pumwesto na ako eh. Iba talagang pagka-DI moves mo. Si Tatay Bobby, sabi mo, wala ka masyadong pinagkakaabalahan araw-araw na inaabangan mo lang o pinapabayaan yung anak mo ay sinusubaybayan mo 9 years old kasi wala ka ng trabaho. Masasabi mo, masaya ba o malungkot ang buhay nyo? Ay. Masaya at malungkot. Ano pong ibig sabihin nun? Can you please expound? Masaya pag nakikita mo yung bata na natutuwa ka, nakikita mo na kahit wala na siyang mami kasama, kahit nakikita mo malungkot siya, pinipilit din niyang matuwa. Parang kagaya ko na kailangan matuwa kami, masigla, para buhay na buhay pa yung ano. Yung presensya niya, nagbibigay ng tuwa sa inyo, ng saya. Opo, Tama? opo. Ano naman po yung lungkot? Bakit malungkot ang buhay ninyo? Yun nga, yung una-una, wala ka nang kasama sa bahay, dalawa na lang kayo ng bata. So, dati meron kang partner, asawa, di ba? Tapos biglang mawawalan ka. So, Yun ang nagbibigay. yun ang medyo malungkot talaga. Oo. Yung habang tumatagal, yung tumatandang mag-isa, talaga namang, let's face it, hindi yun masyadong masaya. Yeah. 'Di ba? Yung Opo. matagal ng kasabihan yun, yung No Man is an Island, 'di ba? Talagang kasama ang buhay kailangan talaga may katuwang ka eh, 'di ba? Hindi ka maaaring mag-isa. So, hindi naman kinakailangan asawa lagi, 'di ba? Yes. At pwedeng best friend, Yes. kasabay mo tumanda, kapatid mo, 'di ba? Yung iba nga, yung mga aso nila ang kasabay mo Totoo. tumatanda. Si Tatay Boy naman, masaya po ba ang buhay nyo?
Kasi kailangan malaman ni Nanay Sara yan kung anong sitwasyon nila ngayon, anong klaseng tao yung makikilala nila. Tatay Boy, masaya buong buhay nyo? Always happy. Always happy. Okay, maraming salamat po. Kilalanin natin si Hakbanger number 3. What's up, Madlang people? My name is Manny, 68 years old. Proud former Kapamilya employee from Quezon City! Proud employee ng kapamilya, Chang. Oo nga. Saan po kayong departamento, Sir Manny? Eko-eko lang po. Sa international Narinig ko po. kasi. Eko-eko. Eko. Sa international, yung incoming na mga tapes na ginagawa noong araw. Ay, parang patulog na si Sir. Yung pong mga... international, yung mga tapes na... dumadating ng Mexicano, araw yung ng mga mga Mexican, international na mga tapes, pelikula. Mga tapes. Ito yung kayo ba nagre-restore nun? Hindi, iba yun. Iba pa ba yun? Kasi pagka galing siya sa abroad, katulad ng Mexican, pagdating dito, dinadabing pa yun eh. Oo. Kasi Tapos di ba may- nung araw, ang ABS ang isa sa mga nauna din na nagpapadala ng mga pelikula, pinapanood, pinapalabas sa atin. Tapos dinadub sa Tagalog, di po ba? Yes. Ah, Yung mga so doon international movies. Yes, Dadub natin di ba? sa Tagalog. Yung mga tuwing Sunday, Yes, so... Subukan mo idub sa Tagalog pa yun. mga pag foreign Sunday. Yung parang Lara. Yun yung mga dating inaabangan na pelikula pag linggo ng gabi. Yes, parang Yes, yung mga nakaka-translate yung mga marimar dati, di ba? Yes, yun din. Hanggang ngayon po ba? Korean novela. Parang sa GMA din dati. Ang pinakagusto ko dati, yung, sa GMA, yung ang mga theme song, ang kumanta si Faith Cuneta. Oo. Yung Galing yan. langit ka, lupa ko. Di ba yung mga ganon? Stairway to Heaven. Ang ganda ng mga yun. Yung mga Asian novela. Yes. Di ba, Mata? Tumingin lang. Ngayon, Di ba, paano Mother? pinagkakabalahan nyo, Daddy? Nag-aalaga ng mother ko, 93 years old na siya, tapos PWD pa. Okay. Tapos nag-aalaga. pag for relaxation, dahil taga Quezon City ako, retired, libre sine. Nanonood mahilig manood ng sine. So, tatay, masaya naman po ba ang buhay ninyo? Masayang malungkot kasi nga solo. Di ba? Sabi nga ni mother, mag-asawa ka na kasi pag nawala ako, kawawa ka naman. Wala akong kasama. Si Nanay Sara, masaya po ba ang buhay ninyo? Masaya. Masayang masaya kasi active naman ako, engaged nga ako sa isang food organic company. Okay. So, araw-araw nakakausap yung mga kagrupo. Opo. Natatandaan niyo po si Margarita Holmes dati? Boses. Parang ka-boses niya. Oo, sikat na sikat yun. So, okay po ba sa inyo, kunyari may mamimit kayo, pero gusto nyo ba yung mamimit nyo masayahin din? Or okay ka dun sa may masaya pero malungkot din naman siya? Kasi 'di ba, minsan we choose the company that we hang with, Yes. 'di ba? Kasi minsan parang stress na ako, sasama pa ako sa malungkot. Correct. Gusto ko yung masaya Good yung vibes. grupo, Good 'di ba? vibes. May times naman na maganda naman ang posisyon ko kaya okay lang na may mga kasama akong malungkot. Ako naman ang aalala isa. Yes. Ano pong niyo doon? Mas syempre advantageous yung masaya. Oo. Parang masaya. Yes. Masaya po ba si Nanay Delia? Oo naman, sir. Oo. Oo naman. Ako tuloy na sir. Dito kasi siya titingin dapat kay Joe. Sa bagay, na ba to? makakala niya kasi ang kausap niya si He-Man. Kasi niya, the Masters of the Sir Ben, Universe. nakatingin lang siya sa'yo, pero Kasi ako, sir. Dahil nagpausap ko ng ganito book, tingin mo magkakahiman. Babalik. Yes. Ayaw pa magpapasin. Tapos syempre 2025, bakla na si He-Man. Okay, masayahin. Okay, ipakilala nyo nga si Tita Sara sa ating mga hakbangers today. Anong unang ikukwento mo? Si Sara po, isang Si Sara po? strong woman. Ano Saka po? Strong. woman. Matapang si Sara. Oo, saka Oo, matapang si Sara. Pag inaway ka ni Sara, nako. Ewan ko na lang kung anong mangyari. Kaya ang daming natatakot kay Sara. Diba? O ano? independent. Manny, lalaban ka ba kay Sara? Manny. Mabait po ako eh. Paano pong, ano bang ibig sabihin niya na strong si Sara? Kasi po, Physical ba yan na strong o ang attitude niya? attitude niya. Kasi mag-isa lang siya dito sa bahay niya. Wala siyang kasama. So binubuhat niya yung bahay niya mag-isa? Sobrang Oo, naman. mag-isa lang po siya. Sobrang strong Kaya kasi. niya.
kaya niya mamuhay mag-isa. Ay, wala siyang mga kasambahay, mga ganun. O wala po. Independent. Very Independent. independent. Hindi siya umaasa sa lalaki para Hindi po. tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Hindi po. Oo. Strong siya. Siya ba, iyakin ba siyang babae? Hindi po. Hindi siya iyakin. Hindi. Okay. So sa kanya mga hinarap sa buhay, kinaya niya yon ng taas noo. Opo. Maraming salamat. No further questions, Your Honor. Para sa God. Diba? Nakapag-asawa na po ba kayo? No, Ay, I'm single. certified single, never been married. Why? Was that your choice or... Siguro one of the contributory factors yung tatay ko kasi stricto masyado. Graduate na ako sa college, hindi ba ako pwede mag-entertain ng suitors? At naging masunurin ka? Oo, kasi may kasamang nananakit yung papa ko. Oh, very abusive relationship. Military man kasi siya. Yeah. So was there ever a time na naisip mo na kailangan ko nang sumuway dahil naniniwala na ako sa aking nararamdaman at kakayahan ko para magdesisyon para sa aking sarili? Hindi naman sumagi sa Never. isip ko. So sumunod ka talaga ng sumunod. Mabuti nga hindi ako naging bitter sa kanya. Pero ang nagiging negative effect sa akin, cautious ako about men. Hindi ako basta naniniwala. So, ganun kasi yung kanyang ini-stress sa isip ko talaga parati. Pero ngayon na nasa punto ka ngayon ng buhay mo na ikaw ay 71 at never kang nagkaroon ng asawa, never kang nakasal. Pero never ka rin nagka-boyfriend. Before, kasi nga, bawal, hindi pwedeng mag-entertain sa bahay. May mga takas. No. Walang takas. Hindi pwede papatayin ka nun sa palo. Hindi pwede. Walang Grabe takas. naman yung tatay na mamamatay sa palo. Hindi. Okay. Lahat ng sakit na kuwang ko na. Yeah, pero but now we do not normalize that anymore. Yes. In fact, Abusive parenting and relationships It inside doesn't the work house. that way. Yeah. It's not yung kanyang training hindi na applicable nowadays. Yes. Pero buti nga hindi ako nagkaroon ng bitterness sa kanya. Yeah. Pero yun nga, akala ko parati lang akong bata-bata. Kasi before, ang favorite ko na edad 45. Ngayon, pag tinanong mo ako, 55. Oo. Naaalala ko lang yung aking edad pag birthday ko na, 7. Minsan sa biroan, sa mga kaibigan, sasabihin, ay, Sar, ilang taon ka na nga ngayon? 55 with conviction. Yeah. 55. Pero may mga pinanghinayangan kayong panahon, ma'am. Yung sayang, parang napagkaitan ako ng pagkakataon. Sana na-experience ko na to nung mas bata-bata pa ako. Sana nakipagkilala ako. Sana tumanggap na ako ng manliligaw. May mga ganun ka po? O pinaniniwalaan mong tama yung... Actually, wala naman. Siguro kasi after college, trabaho na. So parang nagbibiyahe kasi ako kasi malaki ang area ko before, Visayas and Mindanao. So nag-i-stay lang ako ng matagal pag nasa base. Pero lahat ng pupunta ko 2 days, 2 days. Never po kayong naghanap? Oo, never ko naisip talaga yung during the time na gano'n. Pero ngayon po, anong punto ito? Bakit kayo nandito ngayon? Hindi, kasi actually, one afternoon, pagod ako, pero a bit depressed ako during that time. Nag-tune in ako sa YouTube ko, open kong phone, nakita yung Showtime. Sabi ko, ano itong nakasalang na mga senior? Tapos ang naabutan ko, yung tawag dito, yung sinasabi nung tinatanong mo yung matchmate, bakit hunyo siya pinaakyat? Ang sagot niya, kasi gwapo naman, medyo makakaganaan ko ng loob. Ngayon, bakit mo yung isa, bakit mo pinababa? Ay, una pa lang, ayaw niya sa akin. Ayoko din. Yun ang naabutan ko. So sabi ko, na-amuse ako dun sa kanilang sagot. Sabi ko, may segment pala ang Showtime ngayon na ganun, senior. Ngayon, yung aking churchmate na nagkausap kami, sabi niya, Sarah, nanonood ka ba ng Showtime? Oo. Sabi niya, gusto mo mag-join nung Step in the Name of Love? Why not? Go, for fun. Kaya nga, di ba, nakakatuwa kasi may nagsaspark sa inyo ng ganito na parang, parang it's not too late para maranasan mo to. Oo. 'Di ba? Para maranasan mo kasi hindi mo nga siya naranasan. No romantic Kaya dates. nga, so ever since. hindi mo po siya pinanghinayangan na. Hindi naman kasi ang iniisip ko din, Vice, baka God's will din yun. I mean, naniniwala ako din sa single blessedness. Oo, kasi nakatanim, libang na ako, work. Hindi ko na naisip na,
teka, tumataas yung edad ko. Pero modesty aside nga, marami namang suitors. Oo, pero hindi ko masyadong nabibigyan ng importansya. O kasi nga, baka masyado kang na-influence nung takot dun sa tao. Yes, siguro. Ganun talaga. Yeah, di ba? Tapos napaniwala ka na okay lang yon. Oo nga, ganun. Diba? Napaniwala ka na okay na. Pero now that you have an opportunity, diba, you are welcoming this chance to meet these men, diba? At baka sakaling, malay mo, may mag-spark ng something. Tama? Posible din naman. Okay po, opo. So, bukod po sa malakas na babae si nanay, ano pa pong may pagmamalaki nyo? Ay, yun nga lang. Naiilang siya sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. Dahil sa Kayo sobrang... po ba pag may nagparamdam sa inyo, hindi ka maiilang? Nakakailang yun, ha? Amoy kandila, ano? Oo, pag ganun ba, it's either lalabas ako ng bahay o magtatawag ako, magbubukas ako ng ilaw. Para po may... Malamig eh. Kung may kandila, sir, nakakailang. Ay. Nalilito lang. Nalilito eh, oh. Nalilito Okay, lang. okay lang po yun, uncle. Pwede. Okay po. May ilang po Ilang siya sa mga lalaki. Opo. Kasi nga, walang... Oo, yun nakwento niya na nga yun kanina. So, sobrang tagal na nilang walang romantic experience. Okay Pero, na, okay na yun. Oh, sige, okay. Oo, Okay. nakwento niya na din kanina yun. Oh. Pero sa hanggang ngayon, paano yan kung may mamimits siya? Sa palagi mo, paano niya pakikitunguhan yung lalaking makikilala niya? Kilalanin niya pa ng husto. Magiging kaibigan muna. Hindi naman siya intimidating. Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Kasi syempre, yung personality Strong kasi, oo. May strong personalities na mukhang intimidating. Pero may mga strong personalities naman na mukhang fun to talk to. Yes. Okay. Sa mga daddies, strong, independent woman. Never been kissed and never dated Yeah. at all. Never married. May bearing ba sa inyo yun? Ay, ako yung first? Wala ding anak, ho? Yes. Okay, yun nga. Pero, ilang. May ilang pa sa lalaki. Pero kaya niya nang i-try this time. So, akyat o baba? Aba! Aba! Tsaka, bakit lang? Makyat. Never been kissed, never been touched, never na holding hands. Yes, wala. Ito, tawin na si Boy. Boy, paano mo mawawala yung ilang niya sa lalaki, tong si Sarah? Ang sa akin po, with regards to her being a strong woman, basta wag lang too much. Because sa akin po, ang babae is always submissive sa lalaki. But it really depends on the situation because two people in love and in a relationship should have a two-way relationship, hindi lang one way. So dapat nagbibigayan rin kayo, nagpapasensyahan kayo, nagpapaliwanagan kayo kung meron kayo hindi pagkakaintindihan. So although na sinabi niya she's a strong woman, she must also be submissive to her husband or to her boyfriend. But really it depends on the love and relationship that you will be undergoing too. Because for me, love and relationship is a two-way, Yeah. not one way. Yeah. Ayun. Maganda yung two-way. Kaya hindi rin nararapat na i-impose sa mga babae na dapat mag-submit kayo all the time sa inyong mga lalaki. It's very nakaraan. Oo, sobrang luma na kasi yung pananaw na yun na yung babae, pag nag-asawa ka, kailangan mag-submit ka at magsilbi. Ang tanging purpose ng buhay mo ay magsilbi sa mga lalaki. Oo. Masyadong matagal na yung ganung paniniwala. Kailangan may pag-submit, pero meron ding growth yung babae. Parang, diba? Oo, Parang, hindi ko alam kung tama kasi yung word na submit. Oo diba? Diba? Parang maybe we can Respect. compromise. Yeah, meet halfway. Diba? Give and take. Give Diba? and take. I give you this, but I take this. Diba? And you give me that, you take this. Kasi ngayon napag-uusapan na yun di ba? Oo. Pwedeng pag-usapan. Kayo po ba, Sir Bobby, na-turn off ba kayo kapag ang babae medyo strong ng konti? Hindi naman. Okay lang po. Kasi sabi niya, strong siya, di ba? Ang isa pang kwento niya, sabi niya, since na bata siya o hindi siya nakaka-experience ng ligawan,
magkaroon ng boyfriend, bukod pa sa magandang future na naging nag-aaral siya, maganda yung trabaho niya. So, kung para sa akin, ang kulang niya is yung pagmamahal nga na magkaroon siya dapat ng yung boyfriend para Ma-experience niya. Oo. Dahil nga sabi niya, hinihigpitan siya ng magulang niya na ayaw siyang parang mag-asawa Paranasin, agad. no? Oo. Ma-experience. Oo. Yun ang ibibigay ko sa kanya bilang strong siya. Okay. Thank you po. Si Manny naman, paano mo sasabihin kay Sarah na pagkatiwalaan ka niya? Sa narinig ko, religious siya. And I'm also a religious man. Yes, lalo na si Mami D. Kasi Pinagro-rosaryo. Pinagro-rosaryo yung mga baklang nagpepels. membro po ako ng lay minister po ako for 12 years. So, Ano po yun? members po ako ng EMC, yung lay minister for 12 years. Oh. So, I respect na yung mga babae, marespeto ko. Tapos, parents ko, kaya nga gaalaga ako ng parents eh. Kasi nga sabi, mahalin mo yung magulang mo. Opo. Mahalaga Maraming yun. salamat Thank you po. Thank you very much. Okay. So ngayon, mukha namang interesado ang isa't isa, di ba? So, gusto na nating malaman ang mga reaksyon nila pag sila'y nagkita na ng Ay, personal. ganun na. Diretsahan na tayo. Oo. Nanay Delia, ano po ba sa palagay nyo, since hindi nyo na-experience na makitang may boyfriend si Madam Sarah, ano sa palagay mo yung mga tipo niya? Mabait po, may makajos, mabait, at saka yung maasahan po sa Sa physical po, sa physical. Hindi po kayo Nanay Delia. Hindi po kayo nasasabi. Ayun nga eh. Ano ho ba? Tintis. Matangkad, isoy. Matangkad po, matangkad. Maputi. Matangkad. Si Nanay Delia, mukhang mabait talaga siya, no? Tsaka mukhang hindi siya nagagalit sa bahay, no? Hindi po. Hindi po. Kahit Matangkad, kahit mabait. higpitan namin ng belo mo, di ba? Mala Richard Gomez. Ay! Tall, dark, sakto. and handsome. Opo. Richard Gomez ang peg. Ba? Tall, dark, and handsome. Okay. Yun nga lang. Yun nga lang. Tall, dark, and Honda. Masyonda na. Tignan natin kung may papasa sa panglasa ni Madam Sarah. At tignan din naman natin kung yung mga hakbangers nating mga daddies ma-attract pag nakita na nila ng personal si Madam Sarah. Madam Sarah, maaari na po kayong tumayo doon sa marker. Maganda ang tindig ni Madam Sarah. No? Yes, tangkad. Mukha nga siyang abogada eh. Alright. Nakaamba na para magpakita si Daddy Boy. Reveal! Close. Ayan. May magpapa-charming namang daddy ulit kay Madam Sarah. Si Daddy Bobby. Daddy Bobby reveal! Oh. Close! Yes. Si Bobby. Eto naman. Si Daddy Manny. Manny, masasabi mo kaya kay Sarah na para sa kanya ang laban na to? Reveal! Oh! May mga kanta sila. Tita Sarah, upo ka na muna dyan. Kanina, di ba, may mga nalaman tayo tungkol sa mga pagkatao nila. Tapos ngayon naman, nakita mo na sila ng personal. Pagsama-samahin mo yon at mamaya hihingin namin ang inyong desisyon. Pero for now, tanungin natin sa Hackbanger number 1. Daddy Boy, nung nakita niyo siya ng personal, akyat o baba? Wala yung salita! Yan. Daddy Bobby, akyat o baba? Kaya Akyat! Yan. Daddy Manny, akyat o baba? Yan din. Madam Sarah, lahat gusto mo makiat na ligaw, pero isa lamang ang padediretsuhin mo. Kailangan ka na magdesisyon. Ang tuluyan mong paakyatin base sa kanilang sa atraksyong naramdaman mo sa kanilang itsura at sa munting pagkakakilala mo sa mga kwento ng buhay nila. Sino dyan ang pinipili mo? Kailangan sabihin mo, akyat, and then the name of the hakbanger.
Isang kaway nga lang, Tito Boy, kay Tita Sara. Yes. Tito Bobby. And Tito Manny. Kay Tita Dito po, Sara. kay Sara po. Yeah. Tita Sara, sinong paakitin mo? May ano pong gusto Lahat sabihin? may katangian, di ba? Opo. May kanya-kanyang katangian sila. Yes. Parang siguro ang i-consider ko na lang yung medyo nearest sa edad ko. Oh! So, sino po yun? Number... Wala namang masyadong dapat malayo sa edad mo. Parang halos magkakadikit lang. Sino po? 1, 2, or 3? Number 1? Si Boy! Si Tito Boy! Akyat si Tito Boy! I Maraming love you, salamat po. boy. Maraming salamat po sa pagsali, Tito Bobby and Tito Manny. Salamat Thank you po. Salamat, Sir Manny, Sir Bobby. Happy ka ba, Ate Delia, para kay Madam? Opo. Ayan, happy daw. Kaya naman, Madam Sara, step in the name of love, meet Tito Boy.